sa malawak na mundo ng mga immortal. Si Mohay ay pinili ng Diyos. Malampasan lang ang hampaskulog ay aangat na sa mundo ng mga Diyos. Guro, malapit na tayong maglampas. Matandang hukluban, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na ba? Hindi ko akalaing darating kayo ng ganito kabilis. Mukhang may ibubuga ka pa pala. Guro, ang kahoy na dragon. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Waner, mag-ingat ka. Waner! Guro, One Air. Nasaan ang Xiao Dao? Sibakin mo ang langit na ito para sa akin. Ipakita mo na ang lahat ng galing mo. Kulog. Galaw. Lunte. Dilim. Xiao Dao, tulungan mo ako. Sibakin mo ang sumumpang ulap na ito. Akala mo ba ay makakaangat ka sa mundo ng mga Diyos? Mamatay ka na. Ito ang bunga ng aking 3,000 taon na lakas. Kayong mga matatanda sa mundo ng mga Diyos. Darating ang isang araw na babalik ako para maghiganti. Waner, hintayin mo ako. Iba talaga ang buhay sa lungsod. Huwag mong sagutin. Huwag kang makialam. Hello, Uy, Xiaoran, nandito na ako, nasaan ka ba? Lindong. May gagawin lang ako sa opisina ngayon. Humanap ka muna ng matutuluyan. Bukas na lang kita tatawagan. Sandali lang. Nakakainis naman, sino ba iyon? Ang nobyo ko galing sa probinsya ay bumalik na. Ano? Yung nobyo mong taga-probinsya na si Lindong. Naku, nakakainis ka talaga. Hi, maganda. Baliw ka ba? Ganda ng katawan. Iba talaga dito sa lungsod. Mahilig pala si Amo sa magaganda. Uy, ingat. naku. Lolo, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa pagtulong mo, iho. Matandang ito ay si Hitao. Salamat sa pagtulong mo, iho. Ang matandang ito ay si Hitao. Naku, walang anuman po iyon. Makinig ka, iho. Sa hinaharap, kapag kailangan mo ang matandang ito, magsabi ka lang sa akin.
Dito sa Ilog Song, may kaunting impluensya rin ang matandang ito. Wag na po, ayos lang. Sandali lang. Ayaw ng pamilyahin na may utang na loob. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Wenting, huwag kang bastos. Pasensya ka na sa kanya, iho. Ito ang apo ng matandang ito. Si He Wenting. Masyado ko lang siyang napalaki sa layaw. Ang apo niyo po ay napakaganda. Tama ka, iho. Talagang may mata ka para sa ganda. Lolo, mukha siyang hindi mapagkakatiwalaan. Ha ha. Iho, hindi ko pa alam kung ano ang itatawag sa iyo. Ako po si Lindong mula sa distrito ng An. Mag-ingat ka. Anak ng, balak pa akong lokohin. Labas lakas, ang maalamat na master lang ang makakagawa niyan. Isang master pala ang batang ito. Lolo, gaano ba talaga siya kalakas? Hindi ko akalain na isa palang maalamat na master ang iho. Hindi ko akalain na ang batang ito ay ang maalamat na master. Ha? Anong master? Aha, patawarin mo ang matandang ito sa aking kapangahasan. Hindi ko lang alam kung paano ka pasasalamatan. Kunin mo na ang jade pendant sa bulsa niya. Multo! Ano ba yun? Sino ka? Ay nako, hindi nila ako nakikita. Kunin mo na ang jade pendant niya. Makinig ka sa akin. Multo, multo. Anong multo ba ang sinasabi mo? Kunin mo na ang jade pendant. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Maari ko bang makuha ang jade pendant sa bulsa ninyo? Dahil gusto mo ito, ibibigay ko na ito sa iyo, haha. Sige, aalis na ako. Maraming salamat. Lolo, hindi ba isa lang siyang mandirigma? Bakit ninyo ibinigay ang jade pendant na matagal ninyong iniingatan sa kanya? Nagkakamali ka. Sa galing ng batang ito, nasa simulang antas na siya. Lolo, dahil nakaganti na tayo ng utang na loob, tara na. Maghanap ka ng paraan para makontak siya. Kailangan natin siyang mapalapit sa atin. Kahit ano pang kailanganin niya, dapat kang pumayag. Ano? Naintindihan ko po, Lolo. Nakakita ako ng multo. Hayaan mong ipakilala ang sarili ko. Ako ang anyo ng paraan mula sa dati mong buhay. Multo. Hindi ako multo. Isa lang akong anyong kaluluwa. Hindi ba multo pa rin iyon? Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Wala akong ginawang masama sa buhay na ito. Noong bata lang ako. Oo, tama, noong bata ako. Nagnakaw ako ng damit panloob ng kapitbahay. Yun lang, wala na talagang iba. Hindi kita sasaktan. Tingnan mo ako. Ayaw kong tumingin. Kapag tumingin ako, ay mamamatay ako. Hindi ka talaga mukhang lalaki. Sinong hindi mukhang lalaki? Titingin lang naman ako sa iyo. Idilat mo na ang mga mata mo. Ay nakalimutan ko dahil sa kaba kanina. Sige, tingnan mo. Sige, titingin ako. Ang galing! Parang nakita ko na ito. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Amo, Ano nga ulit ang sabi mo? Anong paraan? Ibig bang sabihin nito na kahit anong iutos ko ay gagawin mo? opo, aking amo. Hubarin mo ang damit mo. Sige po, amo.
Nakakawalang gana. Magbihis ka na nga. Sabi mo kunin ko ito. Para saan ba ito? Sabi mo kunin ko ito? Ano naman ang silbi nito? Magiging kapaki-pakinabang ito. Malalaman mo rin sa huli. Sayang lang ang tanong. Sinira ang plano ko. Lintik na tawag na ito. Kumusta po, Ginoong Lin? Ako si Hiwenting. Kararating lang sa lungsod ng Song. Wala ka pa sigurong matutuluyan. Naisayos na ito ng aking lolo. Doon sa Hotel Longting. Oh, sige. Ganito ba talaga ako kagwapo? Ito ang hotel na kinuha ng pamilya He. Napakagarbo naman ito. Yesya Oran. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa opisina ka? Xiaoran, ito ba talaga ang sinasabi mong probinsyanong boyfriend mo? Mukhang napakapobre naman. Tama na, Xiaomin. Manahimik ka na lang. Xiaoran. Xiaoran, sino ba? Ang isang ito? Lindong, medyo gabi na rin ngayon. Humanap ka muna ng hotel. At bukas ka na pumunta sa amin. Oh! Lindong. Kinagagalak kitang makilala. Pasensya na. Sa mga kaibigan lang ako nakikipagkamay. Lindong, humingi ka agad ng tawad kay Yaoyang. Siya ang senyorito ng pamilya Li, sa lungsod ng Song. Ayaw mo na bang mamuhay ng payapa? Ako pa ang hihingi ng tawad sa kanya? Probinsyano, humingi ka na ng tawad kay Sir Lee. Kung hindi ay hindi ka makakaalis dito. Narito ako para mag-check-in? Anong hihingi ng tawad? Kaya pinapayuhan kita. Bumalik ka na lang sa probinsya mo. Tigalan mo na si Xiaoran. Dahil hindi mo siya deserve. Xiaoran, ikaw at ang mahirap na bata na iyan ay hindi talaga para sa isa't isa. Ang mga katulad lang ni Sir Lee ang nababagay sa iyo. Tabi. Tabi, huwag mo akong istorbohin. Lindong, nababaliw ka na ba? Dito ka titira? Alam mo ba kung anong lugar ito? Lindong, umalis ka na. Sobrang nakakahiya na ito. Mamaya, may darating dito, siya ang magbabayad ng lahat. Umalis ka na. Sino naman ang magbabayad para sa'yo? Ikaw na, mahirap na bata, alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang luxury hotel? Hindi ito para sa mga taga-probinsyang tulad mo. Pinapayuhan kitang umuwi na. Paano kung dito talaga ako nakatira? Kung dito ka nga talaga nakatira, ang gastos ng lahat ng tao rito, ako ang magbabayad. Oo. Mukhang ngayong araw, gagastos ng malaki si Young Master Lee. Pero kung hindi ka rito nakatira, hindi na ako si Lee. Lindong, bakit hindi ko napansin noon na isa kang taong mahilig sa luho? Masaya ba ito? Para lang makuha ang atensyon ko, pumunta ka pa rito para maging nakakahiya. Hindi ko na talaga alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Uulitin ko sa inyo. Nandito ako para mag-check-in, hindi para manggulo. Kayo ang nanggugulo, di ba? Mag-check-in? Kaya mo bang magbayad? Tabi, Mag-check-in? Kung dito ka nga titira, paano mangyayari yon? May karapatan ka bang tumira rito? Siyempre, may karapatan siya. Paano mangyayari? Yon, may karapatan ka bang tumira rito? Siyempre, may karapatan siya. Lahat ng gastos ngayong araw, ako ang magbabayad. Binibining he. Bakit po kayo na parito? Marangal na panauhin ko si Ginoong Lin. Siyempre, may mukha siyang ihaharap.
Tara na, Ginoong Lin. Ihahatid kita para makapagpahinga. Tabi. Xiaola ba? Narito po, amo. Di ba sabi mo kaya mo ang lahat? Turuan mo siya ng leksyon para sa akin? Masusunod, amo. Anak ng... May sumipa sa akin dito. Nakita niyo ba yon? Teka lang. May multo. Inaapi mo ang amo ko. Yao Yang. Sino ba ang babaeng ito? At napaka-arogante niya. Sa lungsod ng Song, ang pamilya He ay ang tunay na makapangyarihan bilang binibining He. Napakataas ng kanyang katayuan. Lindong, hindi ko akalaing magiging gwapito ka lang pala ni Binibining He kapag napagod na siya sa paglalaro sa iyo. Tingnan natin kung paano ka iiyak. Ginoong Lin. Gusto ko po kayong maging guro. May 20 milyong dolyar sa card na ito bilang tanda ng aking paggalang sa inyo. Teka lang. Ano naman ang ituturo ko sa iyo? Tumayo ka na riyan, bilis. Wala naman akong alam na kahit ano. Ginoong Lin, basta tanggapin niyo ako bilang estudyante. Gagawin ko ang kahit anong iutos niyo. Ang puti naman. Dapat ba akong gumawa ng paraan? Naku, sa ginagawa mong iyan, nahihiya na tuloy ako sa iyo. Huwag kang magsamantala sa sitwasyon. Hoy, amo. Tutulungan kita. Hoy, amo. Tutulungan kita. Magbihis ka muna ng maayos. Ganito na lang, tatanggapin kita bilang isang bagong bata. Maraming salamat, Guro. Tawagin mo na lang akong guro, tumayo ka na riyan. Kahit na isa ka lang bagong bata, gayon pa man, isa ka ring tagapagmana ng linyada ng Zhengshuan. Guro, ang ating linyada, nasaan po ba ito? Sa isang napakalayong lugar. Kung isang araw ay maging malakas na ako, isasama kita roon. Kung wala nang iba, ay bumalik ka na. Aalis na po ang alagad. Guro, ano ang ginagawa mo? Kainin mo ito. Uy, totoo ba ang lahat ng nakita ko?
Ibabalik ko ang alaala mo, pero kainin mo muna ito. Ano ito? Ano ang mapapala ko rito? Ito ay binhi ng pagkadiyos. Kahit hindi nito maibabalik ang buong lakas mo. Pero pagbalik sa simula ng pagkadiyos ay walang problema. Hindi pa ako tapos, bakit kinain mo na agad? Wala naman itong lasa. Ang init. Ang init. Kumusta na? Ito. Wala naman ito. Pakiramdam ko ay maayos na ako. Siyempre maayos na. Kung hindi kita dinala rito, mamamatay ka sa sabog katawan. Sabog katawan? Oo. Tinatakot mo lang ako? Paano mangyayari iyon? Teka, ano na ang alakas ko ngayon? Baguhan pa lang. Katumbas lang ito sa mundong ito ng antas na dakilang guro. Dakilang guro? Oo. Ano iyon? Malakas ba? Sabihin nating ayos lang. Sayang lang ang pagtatanong ko. Grabe. Hoy! Guro Lolo, gusto kanyang imbitahan sa bahay. May oras ka ba? Hihintayin kita sa may pinto. Sige, naintindihan ko. Guro, nandito ka na pala. Sakay na. Saklolo, tulungan niyo ako. Amo, iligtas mo siya. Hindi ko naman siya kilala. Bakit ko siya ililigtas? Maniwala ka sa akin, mahuhuli na ang lahat. O sige, sakay na, sakay na. Habulin mo ang sasakyang iyan sa harap. Kaya ko ba talaga ito? Huwag kang mag-alala, Amo. Nandito ako at poprotektahan kita. Kaya ko ba ito? Huwag kang mag-alala, Amo. Nandito ako para protektahan ka. Tunay akong lalaki, kailangan ko ba ng proteksyon mo? Guro, ang galing mo at ang gwapo mo. Guro, Hindi pantay ang lupa. magpapahanap ako ng aayos nito bukas. Amo. Pauwiin mo muna siya. Oo nga pala, umuwi ka na muna. Bibisitahin ko na lang ang lolo mo sa ibang araw. Sige po, Guro. Amo. Ang lupang ito ay hindi nga pantay. Ikaw. Manahimik ka. Nasaan na sila? Saan ko hahabulin? Wala na sila. Nasa lawa ang tao. Ang layo niyan, lilipad ba ako papunta doon? Nasaan na sila? Saan ko sila hahabulin na wala na sila? Nasa lawa sila. Ang layo naman. Lilipad ba ko? Kaya kong lumipad. Teka lang. Ganito na lang. Sumunod ka sa akin ngayong gabi at pipirmahan ko ang kontrata. Song Mingtao, pakawalan mo ko. Naririnig mo ba? Kung hindi, tatawag ako ng pulis
Hindi ko akalaing ganyan kang tao. Pulis, tingnan mo ang paligid. Tingnan mo, itong private yacht ko. Paano ka tatawag ng pulis? Ha? Saklolo. Tulong. Habang mas malakas ang sigaw mo, lalo akong natutuwa. Ngayon, ito ang sarili kong oras. Kung susunod ka sa akin, matatapos din to agad. Pero kung hindi ka susunod, pagdating ng mga tauhan ko, mas mahihirapan ka lang. Hayop ka. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Tandaan mo, kailangan ko ang kontratang to. Kung wala kang ibibigay, bakit naman ako pipirma? Para mapirmahan ang kontratang ito at ma-renew ako, kung wala kang ibibigay na kapalit, bakit naman ako pipirma sa iyo? Bitawan mo ako. Ngayon naman, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na excitement. Bitawan mo na ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ilang beses na kitang niligawan, hindi ko na alam kung ilang beses mo akong tinanggihan. Lagi kang nagmamalaki at nagpapakipot. Ngayong araw, pahihirapan talaga kita para matigil na iyang pag-iinarte mo. Sige, magmalaki ka pa. Bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anak ng... Ito. Sa gitna ng tirik na araw, gumagawa kayo ng kahalayan. Sino ka ba? Saan ka nang galing? Sino ka? Saan ka nang galing? Ako ang tatay mo. Gusto mo bang mamatay? Sige na, amo, naniniwala ako sa'yo. Pakawalan mo ang babaeng iyan at palalampasin ng senyorito ang buhay mo. Hindi mo ba alam? Dito sa Ilugsong, sino ang kakalaban sa akin? Si Song Mingtao. Saan galing ang senyorito na ito? Tinatanong lang kita? Pakakawalan mo ba siya o hindi? Mamatay ka na. Tara. Ang galing ko pala talaga. Akala mo ba magaling ka na? Masyadong magulo ang mundo. Sige nga, sabihin mo sa akin. Gaano ba ito kagulo? Mukhang gusto mong lumangoy ah. Sige, patayin mo ako kung matapang ka. Sige na, patayin mo ako. Hahaha. Ang pagpatay sa iyo ng soberanong Zheng Tian ay parang pagpuksa lang sa langgam. Anong sabi mo? Amo, gising na po kayo. Diyos ko. Na nakapatay ako. Naku. Tara na, bilis, bilis. Itakas mo na ako. Bilisan mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Sige na nga, sabihin mo. Ang ganitong maganda? Hindi talaga ligtas iwan siya rito. Paano kung... E di iuwi mo na lang siya at magpanggap na marangal. Hoy. Pindutin ang elevator.
Ang tanga mo naman. Ha? Pasok! Sige. Kaya naman pala nagkakaganyan ng batang ito. Napakaganda. Talaga. Nya. Salamat sa iyo. Hi. Ayos lang, isa lang itong gawaing mabuti. Ito ay maliit na bagay lang kaya huwag mo na akong pasalamatan. Ay naku. Ano, ligtas dito. Maaari ka nang umalis anumang oras. Nakita mo ang nangyari kanina. Maaari kang tumawag ng pulis para huliin ako. Iniligtas mo ako. Hindi ganoong tao si Ziyi. Natatakot talaga ako. Pakiusap, huwag mo akong paalisin, maaari ba? Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi. Kung gusto mong matulog dito, ayos lang. Walang anuman. Ituring mong sariling tahanan ito. Mauuna na ako. Tawagin mo ako. Tawagin mo ako. Tawagin mo ako, ha? Aalis na muna ako. Tawagan mo ako. Tawagan mo ako, ha? Ako ang sikat na magandang CEO ng lungsod ng Song. Napakakaiba niyang tao. Pasensya na. Natatakot akong matulog ng mag-isa. Pwede bang tumabi ako sa iyo sa pagtulog? Sige. Huwag kang mag-alala dahil isa akong marangal na Ginoo. Huwag kang mag-alala. Isa akong maginoong tao. Amo bawal magsamantala ha. Tutulungan kitang kontrolin ito. Heto nakagawa uli ako ng mabuti para kay Amo. Bakit bigla akong nakatulog? Salamat. Nakaalis na siya, Amo. Wag mo na siyang hanapin. Ay bakit ba ako nakatulog? Nakagawa uli ako ng mabuti para kay Amo. Anak ng... Ikaw! Bakit kahapon ay ganoon? Hay nako! Sayang talaga. Teka, bakit parang
Puno ng lakas ang buong katawan ko ngayon. Amo, maglalampas na kayo. Ituturo ko na ang kulog sa langit na sikreto sa inyo. Umupo na kayo ng maayos. Kulog ano? Kulog sa langit. Oh? Malakas ba iyan? Napakalakas niyan kaya umupo na kayo. Sige, Bilis-bilisan nyo na. ganito ba? Oo. Guro. Nahanap ko na ang puting lotus. Guro, nakikita mo ba? Nagawa talaga ito ni Waner. Ang mga ito ay mga alaala ng dati kong buhay. Opo, amo. Hello? Guro, narinig ko kay Lolo na wala kayong trabaho. Gusto niyang ibigay ang grupong Jingshu. Sa inyo na ang korporasyong ito. Oh. Kung hindi niyo ito magustuhan. Oh. Kung hindi mo gusto ang mga ito, marami pa kaming ibang kumpanya. Sasabihin ko na ito kay Lolo. Hindi, tama na. Sige po, Guro. Aayusin ko na ang pakikipag-ugnayan sa inyo. Oh, sige. Yay, Shaoran. Tingnan natin kung mamaliitin mo pa ako. Shaoran, magtapat ka na agad sa mahirap na bata na ito. Shaoran, aminin mo na sa mahirap na bata na to. Ganyan talaga ang pag-ibig. Kailangang tapusin agad. Naintindihan mo ba? Alam ko na, nanay. Huwag ka nang paulit-ulit. Nakakarindi na. Alam mo ba? Ginagawa ito ni nanay para sa iyo. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Li Yaoyang. Sa kanya ay saganang buhay ang iyong nalalabing buhay. Hindi tulad ko na nagpakatanga noon at sumama sa tatay mong pulubi. Hanggang ngayon, pambili lang ng makeup. Kailangan pang magtipid-tipid. Hay naku, alam ko na po, nanay. Nga pala, kailan daw darating si Yaoyang? Malapit na siguro siya. Lindong, Hemp, ang hindi dapat narito ang unang dumating. Linnuo, hindi mo ba nakita ang nanay ko? Bakit hindi ka man lang bumati? Napakawalang galang mo naman. Magandang araw po, tita. Lindong, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Nanay, kararating lang ni Lindong at wala pang trabaho. Walang trabaho, paano mo bubuhayin ang anak ko? Tita, ang pera para sa akin ay madaling makuha. At hindi iyan ang ipinunta ko rito ngayon. Tama na, Lindong. Dahil lang sa hirap mo, kaya ka naging guwapito ni Binibining He. Alam mo ba, mas lalo kitang kinamumuhian ngayon. Dismayado ako sa iyo. Shaoran, wag mo na siyang kausapin. Darating na si Yaoyang, kaya paalisin mo na siya. Shaoran, wag ka nang makipag-usap sa kanya. Darating na si Yaoyang, kaya paalisin mo na siya. Tita, kumusta po, tita? Tita, heto po ang regalo ko para sa inyo. Nagustuhan nyo ba o bibili ako ng iba? Gustong-gusto ko ito syempre. Nakakahiya naman ito sa iyo. Ayos lang po, para sa inyo talaga ito. Tanggapin nyo na po ito. Pamilya na tayo rito, wag ka nang mahiya pa. Napakabait talaga ni Yaoyang. Hindi tulad ng ibang tao riyan na suntok sa buwan lang ang pangarap. Lindong, parang linta ka talaga. Sinundan mo pa si Shaoran hanggang dito? Swerte mo lang sa hotel noon, pero ngayon hindi na kita palalampasin. Malas mo dahil nakatagpo mo ako. Tingnan natin kung paano katuturuan ng senyorito. Lindong, kung ako sa iyo, babalik na lang ako sa probinsya.
Alang-alang kay Xiaoran, hindi na kita pahihirapan pa. Haha, gusto ko ngang makita kung paano mo ako pahihirapan. Hehe, gusto ko talagang makita kung paano mo ako pahihirapan. Paano pahihirapan? Narinig mo na ang grupong Jingshu. Ako ang general manager doon. Anong laban mo sa akin sa babae? Grupong Jingxiu. Kung ganoon ang sinasabi mo, ako pala ang iyong boss. Ha. Ikaw ang boss ng grupong Jingshu. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang yabang mo talaga magsalita. Pero sumobra na ang pagyayabang mo. Xiaoran, narinig mo ba iyon? Sabi niya, siya raw ang boss ko. Xiaoran, ano ang sinabi ko? Hiwalayan mo na ang taong iyan. Huwag mo na siyang pansinin. Yaoyang, tara na. Ipagluluto ka ni nanay sa bahay. Ganito na lang. Isama mo muna si Xiaoran sa subdivision. Ayaw mo naman siguro na lagi niyang guguluhin si Xiaoran. Tara, Xiaoran, subukan natin ang kotse. Si Lindong siya. Oo, ako na ang bahala rito. Sabi ni Yaoyang ayos na, kaya tara na. Lindong, lumuhod ka sa harap ko ngayon. Lindong, lumuhod ka sa harap ko ngayon. Mag-100 kautaw ka, 100 beses na tatawaging lolo. Kung gumaan ang pakiramdam ko, baka pakawalan kita. Ano sa tingin mo? Senyorito. Sige, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Mabuti at natatakot ka. Sige na, magkauto ka at tawagin akong lolo. Mukhang gusto mo nang mamatay ng maaga. Kayong dalawa, wag lang kayong manood, patayin niyo siya. Bata, kung ayaw mong mamatay, bitawan mo si Sir Lee. Labas lakas. Labas lakas. Marami ka palang alam. Minaliit ko yata kayo ng kaunti. Dahil pareho tayong mandirigma. Lumuhod ka na lang ng maayos. Labas lakas. Labas lakas. Marami pala kayong alam. Minaliit ko yata kayo. Dahil pareho tayong mga mandirigma. Lumuhod ka na lang ng maayos. At palalampasin namin ito. Kaya ng batang ito ang labas lakas. Kapantay na siya ng boss natin. Wag lang kayong tumungangarian. Binabayaran ko kayo para patayin siya dahil ayaw niyang lumuhod. Kunin niyo ang mga bato niya. Pagkatapos ay tapusin niyo na siya. Binayaran ko kayong dalawa. Hindi para panoorin lang siya dahil ayaw niyang lumuhod. Kunin niyo ang mga bato niya at patayin niyo na siya. Sa taglay na lakas ko, hanggang dito lang ba? Senyorito Lee, mukhang hindi mo pa rin alam ang sitwasyon. Ikaw ang dapat magmakaawa rito. Oo, sasabihin ko sa iyo. Hoy, sasabihin ko sa iyo. Huwag kang lalapit. Kapag sinaktan mo ako, idedemanda kita. Ha. Sige lang, tatayo lang ako rito. Gawin mo ang sinabi mo. Lumuhod ka at mag-100 kautaw, 100 beses na tatawaging lolo at palalampasin ko ito. Lindong, ikaw. Anong ikaw? Ako. Anong ako? Lumuhod ka. Magkautaw ka. Nanay, sa tingin mo ba magiging maayos si Lindong? Huling beses ko na itong sasabihin. Huwag mo nang pansinin si Lindong. Ituon mo ang lahat ng atensyon mo kay Yaoyang. Ano? Anong nangyayari rito? Yaoyang. Lindong, anong ginawa mo? Bakit naging ganito si Yaoyang? Wala akong ginawa. Ginagawa ito ni Senyorito Lee ng kusa. Senyorito Lee. Hindi ba?
Yaoyang. Lindong, anong ginawa mo? Bakit naging ganito si Yaoyang? Wala naman akong ginawa. Kusa itong ginagawa ni Senyorito Lee. Senyorito Lee. Tama ba? May 100 beses na tatawaging lolo pa. Sige. Lolo, Hindi ko marinig. Lolo, Hindi ko marinig. Lolo. Lindong, may hangganan din ang pang-aapi mo. Lolo, Humingi ka agad ng tawad kay Yaoyang. Mag-sorry. Noong kayo ang mayayabang at mapangapi sa akin. Sino ang humingi ng tawad? Hindi ko marinig. Lolo, Lindong, isinusumpa ko, papatayin kita? Sir Lee, kapag naging tagapangulo ka na ng kumpanya, siguraduhin mong aalagaan mo kaming mabuti. Tama, Sir Lee. Napakagaling nyo talaga. Ang pagiging tagapangulo ay para sa inyo lang. Huwag kayong mag-alala. Kapag naging tagapangulo na ako, dodoblehin ko ang sahod ninyong lahat. Mabuhay si Sir Lindong, huminto ka riyan. Bakit? May kailangan ka ba? Lindong, si Yaoyang na ang magiging bagong tagapangulo ng kumpanya. Pinapayuhan kitang humingi agad ng tawad sa kanya para mabigyan kanya ng trabaho rito. Kung sino ang magiging tagapangulo, ay hindi pa sigurado. Pwede ba? Huwag ka nang magpanggap. Galing ka lang sa isang maliit na baryo. Anong koneksyon ang mayroon ka? Hindi mo ba kayang isipin ang sarili mong kinabukasan? Ang kinabukasan ko, hindi mo na kailangang intindihin. Payo ko sa'yo, mag-ingat ka na lang. Bakit siya naging ganyan? Napakawala niyang bait. Senyorito Lee, binabati kita ngayong araw. Ano ba? Tulong? Sino yan? Dito pa sa aming pamilya, Lee? Nagustuhan na kita. At balak mo pang tumakas? Nagustuhan kita. At balak mo pang tumakas. Ay nako. Si Kuya Hu pala, puro lang ito pagkakamali. Sino ka ba? Ako si Liaoyang ng pamilya Lee. Matagal na si Kuya Hu. Sa lungsod ng Song. Normal lang na hindi mo ako kilala. Nagkasalo na tayo sa pagkain. Ang tatay ko ang nag-imbita. Hindi ko masyadong matandaan. Ayos lang yon. Bakit ba tayo nagagalit ng ganito? Binigyan ko siya ng mukha. Pero ayaw niya. Ayaw niya akong samahang uminom. Ano ngayon? Gusto mo bang makialam? Hindi po, hindi ako makikialam. Halika rito at humingi ng tawad kay Kuya Hu. Hoy! Hindi mo ba ako narinig na tinatawag kita? Ang tawad ay hindi na kailangan. Bumalik na lang tayo at ituloy ang pag-inom. Wala kang hiya, ano? Akala mo ba dahil maraming tao ay wala na akong magagawa sa iyo? Sinasabi ko sa iyo na kung ganoon ang lahat ng tao sa loob ng kwartong ito ay walang makakalabas. Sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang lahat ng tao sa loob ng kwartong ito ay walang makakalabas ng buhay. Wag na po kuya. Samahan lang naman uminom, di ba? Halika rito. Halika rito, ikaw. Hoy, babae ba ng boss ang hinahawakan mo? Halika rito. Saklolo, bitawan niyo ako. Halika rito. Tara na at ituloy na natin ang pag-inom. Sige, samahan nyo ng maayos si Kuya Hu. Kung hindi ay huwag na kayong babalik sa trabaho. Tulong po. Amo, turuan mo sila ng leksyon. Sakto para makapag-ensayo ka. Ang dami kaya nila, hindi mo ba nakikita? Itong ligtas ganda na pagkakataon, hindi mo ba talaga gusto ito? Hindi pwede, hindi pwede. Buisit ka talaga, Xiaolaba. Tigil. Lindong, naghahanap ka ba ng gulo rito? Bumalik ka na agad doon. Binabastos mo ang aking empleyado. Hindi ka na nag-sorry at nagwala ka pa rito. Kung wala kang paliwanag sa akin ngayon, ay magiging mahirap ito para sa iyo. Lindong, nasisiraan ka na ba ng bait? At ganyan ka makipag-usap kay Kuya Hu? Pucha, may nagmamarunong pa palang lumabas. Sige kayo, ang uunahin kong turuan.
Mayroon nga talagang sila na naglakas loob. Sige, kayo ang uunahin ko ngayon. Sugod. Kaya pala, napakayabang mo, bihasa ka pala talaga sa laban. Sino pa? Inaamin ko, may galing ka, kaya bibigyan kita ng leksyon ngayon. Sugod, katayin niyo siya. Shaula ba? Shaula ba? Tingnan natin kung gaano ka paputya kayabang. Isang tama lang. Tumba silang lahat. Namamalik mata ba ako? Hindi maaari. Hindi maaari. Ito na ang lahat ng pinakamagaling ko. Ang aking pangunahing puwersa. Pero tinalo lang sila agad ng batang ito. Kuya Hu! Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Kailangan mo magpaliwanag sa akin ngayon. Sino? Sino? Tatapusin kita. Bata, baka hindi mo pa alam. Ang malakas kong backer ay ang pamilya He. Ang pamilya He sa lungsod ng Song ay isang makapangyarihang puwersa. Ngayon alam mo nang matakot, di ba? Pero kung magiging tauhan kita, ang nangyari kanina ay kakalimutan na natin. Sa hinaharap, ako ang bahala sa iyo. Magiging pinakataas ka pa rin. Hindi ka karapat-dapat. Binibini, dumating po kayo. Ang batang ito ay nanggugulo sa ating teritoryo. Wala siyang respeto sa inyo. Guro, pasensya na po at nahuli ako. Binastos niya ang aking empleyado at gusto pa niya akong saktan. Kayong mga pamilya He ay talaga namang... Isang aso ka lang, hindi ka karapat-dapat sa aking guro. Binibini, binibini, bulag ako. Sa totoo, hindi ko na po uulitin. Hindi ko na po uulitin. Binibini. Guro, aso lang siya ng aming pamilya he. Bahala ka na sa kanya. Kung ganoon ay... May pakinabang pa siya. Kailangan mo ng utusan sa tabi mo. Dahil aso ka ng pamilya He, ititira ko ang buhay mo ngayon. Ngunit... Anuman, ang iutos nyo, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Guro, kung may mga bagay na hindi nyo kayang gawin ng personal, maaari nyo itong ipagawa sa kanya. Mula ngayon ay susunod ka sa akin. Lumayas ka na. Aalis na po ako agad. Ay, binibining He. Buti na lang at dumating kayo. Kung hindi kayo dumating, hindi ko alam kung anong gulo ito. Sakto, at ngayong araw ay iaanunsyo ang tagapangulo. Gusto niyo bang sumama? Hindi mo ba alam kung sino ang bagong tagapangulo? Hayaan niyo akong magsabi. Hindi niyo pa alam kung sino ang direktor. Binibining He, sasabihin ko sa inyo. Hayaan mong sabihin ko, hindi mo pa kilala ang mga direktor ng kumpanya. Binibining He, sasabihin ko sa iyo. Ang tagapangulo ng kumpanyang Jingshu ay walang iba kundi si Sir Lee. Tungkol naman sa pinakamalaking direktor, alam ng lahat na siya ay napaka-misteryoso at hindi nakikialam sa mga usapin ng kumpanya.
Sa ibang pagkakataon, ang ama ni Sir Lee ang tumatayong kinatawan. At Binibining He, kailangan kitang paalalahanan na itong si Lindong ay isang taga-probinsya lang. Meron lang siyang hamak na galing at ang pinakamataas na kaya niya ay maging bodyguard. Boss Ma, higit sa 20 taon ka na sa kumpanya. Sapat na ang tagal ng pag-upo mo sa silyang iyan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay sibak ka na sa trabaho. Isang taga-probinsyang tulad mo ay nangangarap na sibakin ako. Nagawa mo akong saktan. Galit ako sa mga taong mapagmataas na katulad ninyo. Talagang walang takot. Lindong, anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Lindong, huwag mong gamitin ang galing mo para lang manakit ng iba. Lolo, Ginoong Lin, pasensya na po talaga. May inasikaso lang po ako, kaya nahuli ako ng dating. Sa inyong lahat, may mahalaga akong iaanunsyo ngayong araw. Ito po si Ginoong Lindong. Ngayong araw ay idinedeklara ko na si Ginoong Lindong ang opisyal na bagong tagapangulo ng grupong Jingshu. Kasabay nito, ako, si Hitao, ang lahat ng aking mga shares sa grupong Jingshu ay ibibigay ko na lahat kay Ginoong Lindong. Ibig sabihin, simula sa araw na ito, siya na ang ating pangunahing kasosyo sa grupong Jingshu. Aguro, may subasta bukas. May subasta ng gamit hiwaga. Gamit hiwaga. Amo may gamit hiwaga kaya dapat kang pumunta. Sige. Oo. Bukas, sasamahan kitang manood. Guro, tahimik ang bahay na ito. Malapit din ito sa kumpanya. Bihira ang mga tao rito. Kaya ibinibigay ko na ito sa iyo. Ang laking bahay nito, ibibigay mo sa akin? Gusto mo ba? Basta galing sa'yo. Gusto ko lahat. Guro, kung wala na pong kailangan, mauuna na ako para hindi na kita maabala. Amo, patuluyin mo siya dahil may magandang mangyayari. Magandang mangyayari? Eh kayo? Amo, hayaan mo siyang manatili dahil may magandang mangyayari. Magandang bagay? Eh kayong dalawa? Ano bang iniisip mo? Hindi ba tinanggap mo siya bilang disipulo? Dapat mo siyang turuan ng kaunting paraan. Guro, Kaya mamaya, sumama ka sa akin. Huwag ka nang umalis ngayong gabi. pinatitira ako ni Guro ngayong araw. Baka naman gusto niyang... Diyan na lang siguro. Dito? Oo. Dito? Sige na nga. Opo. Guro, ano po ang gagawin niyo? Tutulungan kitang ipunin ang lakas diwa para simulan ng iyong pagsasanay. Manatili ka rito ngayong gabi at magsanay kasama ko. Dito ka muna mananatili ngayong gabi at sasabay ka sa aking pagsasanay. Sige po. Nais lang pala ni Guro na magsanay ako. Akala ko kasi kung ano na. Ang pagakyat ay may sasanay lakas. Pundasyon, pagbubuo, pagbabanyuhay, pagsasama, kawalang laman at pagsubok. Dahil ikaw ay aking mag-aaral na
Ituturo ko sa iyo ang pinakamalakas na paraan. Ang sigaw ng dragon. Maraming salamat po, Guro. Umupo ng nakatiklop ang tuhod. Iharap ang mga palad sa itaas. Ilagay ang hinlalaki sa gitna. Itapat sa unang dugtong ng gitnang daliri. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. At ilabas ito. Ulitin lang ang prosesong ito. Damhin ang daloy ng tunay na lakas sa loob mo. Guro, ang galing niyo po. Nakakaipon kayo ng ganito karaming lakas diwa. Huwag kang magambala. Isang beses ko lang ipakikita ang sigaw ng dragon. Ang matututunan mo ay depende na sa iyong palad. Anong klaseng kapangyarihan ito? Parang bumubukas ang bawat butas ng aking balat. Pakiramdam ko ay para akong naliligo. Anong klaseng mahiwagang kapangyarihan ito? Pakiramdam ko ay bumukas ang bawat himaymay ng aking balat. Para bang ako ay naliligo. Itong si He Wenting. Bagamat hindi kasing husay ng mga alagad ng amo sa nakaraang buhay, ay mayroon pa ring sapat na talento. Naabot ng amo ang antas ng pagsubok noon at naging walang katulad. Ngunit ngayon ay kulang na sa lakas diwa. Kung nais muling maabot ang pagsubok, hindi ko alam kung gaano pa ito katagal. Waner. Guro. Akala ni Waner ay hindi ka na muling makikita. Ngunit ngayon ay kulang ang lakas diwa. Para maabot ang antas ng pagsubok, hindi ko alam kung kailan pa ito matatapos. Ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan ang aking amo na lumakas. Ito na ang lampas antas. Tutulungan kita. Guro. Kahit gaano pa kadelikado ang nasa harap, mahahanap ni Waner ang puting lotus. Tiyak iyon. Guro. Hintayin mo ako. Ang puting lotus. Nahanap ko na. Nahanap ko na ang puting lotus. Ito ang puting lotus. Nahanap ko na. Nahanap ko na ang puting lotus. Guro, nahanap na ni Waner ang puting lotus. Nagawa ko rin. Nahanap ko na ang puting lotus. Guro, nakita mo ba na nagawa talaga ito ni Waner? Lampas antas na. Guro, lampas antas na ako. Salamat Guro sa pagbigay ng palad, sa pagbukas ng aking landas ng diwa. Go, aro. Mabuti. Dahil ikaw ay aking alagad, magsanay ka ng mabuti sa hinaharap. Guro, nakalampas antas na ako. Salamat sa pagbibigay ng palad at pagbukas ng landas ng diwa. Go, Ro. Mabuti. Dahil ikaw ay aking alagad, magsanay ka ng mabuti rito. Gao, sigaw ng dragon. Huwag mong bibigyan ng kahihiyan ang dugo ng linyada ng Zheng Xuan. Tandaan ko po. Wala na iyon. Magpahinga ka na? Opo, sige po.
Haha. Haha, Sir Song. Nabalitaan ko na naudlot ang plano mo noon at binugbog ka pa raw. Nagtataka lang ako kung sino kaya iyon na naglakas loob na kalabanin ang prinsipe. Nakakainis talaga kapag naaalala. Huwag lang siyang magpapakita sa akin. Kapag nakita ko siya uli, itatapon ko siya sa ilugsong para ipakain sa pagong. Yao Yang, tingnan mo. Nandito rin si Lindong. Ikaw pala. Kaya naman pala, hinanap kita sa buong ilugsong pero wala ka. Dito ka lang pala nagtatago. Sir Song? Ang ibig mo bang sabihin, itong si Lindong ang bumugbog sa iyo? Lindong, tama ba? Sabihin mo, paano mo gustong mamatay ngayon? Mukhang pagkatapos noong huli, hindi ka pa rin natututo. Hoy, ikaw, tapos ka na talaga. Sir Song, ang mga gamit sa subasta ay sa pamilya Ouyang. Bakit hindi muna natin siya palayasin? May punto ka. Palayasin muna siya rito at mamaya ko na lang siya papatayin. Sir Song, ang subasta na ito ay sa pamilya Ouyang. Bakit hindi muna natin siya palayasin dito? May punto ka. Palayasin muna natin siya. Papatayin natin siya mamaya. Lindong, sa ganitong marangyang subasta. Bakit ka nandito? May nag-imbita sa akin. Bakit? May problema ka ba? Mahirap na bata ka lang na galing sa probinsya. Hindi ka. Kailanman mapapabilang sa amin. Kahit naging gwapito ka pa ni Binibining He, hindi na mababago ang katotohanan iyan. Lindong, hindi ito isang nightclub. Hindi ito para sa mga kung sino-sino lang. Iba talaga ang panlasa ni Binibining He. Pumili ng isang taga-bukid na maging kalaguyo. Nakakasuka talaga ito. Lindong, sa ganitong marangyang okasyon, hindi ka na babagay rito. Paano ka ba tinuruan ng mga magulang mo para maglakas loob na pumunta rito? Hindi mo dapat ako hinihiya sa publiko. Lalong hindi mo dapat nilalait ang mga magulang ko. Lindong, nagawa mo uli akong sampalin. Alam mo ba kung nasaan ka? Teritoryo ito ng pamilya Ouyang. Malalagot ka kapag nanggulo ka rito. Lindong, sinampal mo uli ako? Alam mo ba kung nasaan ka? Teritoryo ito ng pamilya Ouyang. Malalagot ka kapag nanggulo ka. Wala siyang kaalam-alam. Sa bigat ng subasta ngayon, akala niya ay tulad sa clubhouse, na pwede siyang magmayabang. Anong ginagawa ninyo rito? Binibining Ziyi. Ang taong ito ay nanggugulo rito. Pero huwag kang mag-alala, palalayasin na namin siya. Ang lakas ng loob mo. Bastos ka sa marangal na panauhin ko. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Napakabuti naman ito. Ouyang Ziye, hamak na kamag-anak ka lang at nangingialam ka sa akin? Song Mingtao, makinig ka. Ako ang tagapamahala rito ngayon. Kung ayaw mong mapalayas, mabuting umayos ka na lang. Sa anong karapatan? Isang hamak na kamag-anak lang, ang lakas ng loob magyabang. Isang araw, luluhod ka rin sa akin. Aba, ang tindi mo talaga. Bakit laging may suwerte sa sinta? Laging may babaeng tumutulong sa'yo. Huminto ka? Hay nako, sinasabi ko sa'yo bata ka. Bakit kahit saan ka magpunta ay may suwerte sa sinta? Laging may mga babaeng tumutulong sa'yo. Hinto. Hoy, Senyorito He. Tapos ka na ngayon. Ang Senyorito He ay nasa rurok ng martial arts. Lagot ka talagang bata ka. Anong gagawin mo? Naglakas loob kang hawakan ng babae ko. Gusto mo na yata talagang mamatay. Hi Wenfeng, binabalaan kita. Ayusin mo ang pananalita mo. Wala akong anumang kinalaman sa'yo. Wala pa sa ngayon pero siguradong magkakaroon sa hinaharap. Ngayon din ay lumayas ka na rito. Wala akong pakialam sa pinagmulan mo. Kung hindi ako magdadalawang isip na baliin ang mga buto mo. Kahit dumating pa rito si Binibining He, wala ring silbi yan. Itong si He Wenfeng ay ang mismong pinsan ni Binibining He. Paano mo siya lalabanan? Anong gagawin mo? Kaibigan ko siya. Lindong, umalis ka na agad. May sira sa ulo ang taong ito. Huwag mo na siyang pansinin.
Turuan siya ng leksyon. Sino ka sa akala mo? Para maglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Alam mo ba talaga kung sino ang kinakausap mo? Ako, dapat ang nagsasabi niyan sa lagay mong yan? Sino ka ba sa akala mo? Sino ka ba sa akala mo? Para kausapin ako ng ganyan? Alam mo ba talaga kung sino ang kinakausap mo? Ako dapat ang nagsasabi niyan sa lagay mong iyan. Sino ka ba sa akala mo? Naghahanap ka ng gulo. Tigil, Xiaofeng. Ano bang ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong bastusin ang guro. Ate, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, makakatayo ka pa ba rito? Guro, pasensya na. Huli na ako dumating. Itong pinsan ko ay masyado kong napagbigyan. Sana ay wag mo na sila patulan. Sige na. Hindi ko na siya papatulan. Pero hinding-hindi na ito mauulit. Kundi ay wag mo akong sisihin. Ang yabang mo, hindi kita kailangan. Qi Wenfeng, humingi ka agad ng tawad sa guro. Hindi lang ikaw. Kahit si Lolo pa ang nandito, magiging magalang pa rin siya sa guro. Ate, ako. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Pinapalampas kita ngayon dahil kay ate. Pero babalaan kita. Lumayo-layo ka sa ate ko. Kundi ay malilintikan ka sa akin. Guro, maging mahinahon po kayo. Ayos lang, tara na. Guro, sandali lang po. Ikaw pala si Ye Xiaoran. Opo. Nararapat lang iyan sa iyo. Maari mo akong insultuhin, pero huwag na huwag ang guro. Ang mga kalokohang sinasabi mo sa talikuran, huwag mong isiping hindi ko alam. Sa ganyang klaseng ugali mo, hindi mo deserve maging girlfriend ng guro. Ayaw na kitang makita pa uli. Lumayas ka na. Grabe. Ang violente naman. Yaoyang. Binibining He, girlfriend ko itong si Ye Xiaoran. Kahit na may nasabi siyang mali, dapat ay nagbigay galang ka sa akin. Hindi mo siya dapat sinampal. Ang respeto mo, wala kang karapatang humingi niyan sa akin. Lumayas ka na rin. Binibining He. Hindi mo ba ako narinig? Alice. Sige na nga. Pasensya na. Ziyi, pinaalis ko ang mga bisita mo nang walang paalam. Walang anuman iyon. Hindi naman sila mahalaga rito. Mas tahimik na ngayong wala na sila. Grabe. Ang bait naman. Tara na. Sige. Magandang hapon sa inyong lahat. Una sa lahat ay maligayang pagdating sa ating gaganaping subasta ngayong araw. Alam kong ang lahat ng narito ay mga datihan na, kaya hindi ko na kayo iisa-isahin. Nang hindi na humaba ang usapan, narito ang ating unang item. Ang punyal na tanso. Ito ang ating unang itatampok. Mga kaibigan, ng punyal na ito ay talagang misteryoso ang pinagmulan. Maraming eksperto sa kayamanan ang hindi matiyak kung tunay ito. Ngayon ay may garantiya ako para sa inyo. Kuya Dao, ito ang presensya ni Kuya Dao. Sa mga interesadong kaibigan, maaari na kayong magbid. Ang panimulang presyo ay 1,000,000 at ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 100,000 yuan. Si Kuya Dao ito, kaya bilhin mo na. Si Kuya Dao yan. Bilisan mo at kunin mo na yan. Kuya, daw? Bilisan mo. Oh, itong Ginoo. Magkano ang alok nyo? 1,000,000 at 100,000. 1,000,000 at 100,000. Ang Ginoong ito ay nag-alok ng halagang iyon. May tanga talagang magsasayang ng pera sa ganyan. May sira yata ang ulo niya. Ang utak ng taong ito, kung hindi sinipa ng asno, ay naipit sa pinto. Sinong matinong tao ang gagawa niyan? Sir Song, pumunta ako rito para sa punyal na tanso. Kung matutulungan mo akong makuha ito, ako mismo ang papatay kay Lindong para sa iyo. Walang problema. May higit pa ba sa halagang iyon? O itong Ginoo, ano ang inyong alok? 5,000,000. 5,000,000. May hihigit pa ba sa 5,000,000? Oh, 10,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 10,000,000.
10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. 20 milyon. 20 milyon ang alok ng ginoong ito. 20 milyon. May hihigit pa ba sa 20 milyon? 27 milyong dolyar. 27 milyon ang alok ng ginoo. 27 milyon. 40 milyong dolyar. 40 milyon ang ginoong ito. 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar. 60 milyong dolyar. Ginoo, 60 milyon ang alok nyo. May hihigit pa ba sa 60 milyon? 60 milyon. Hindi ko hahayaan na makuha mo ang kahit ano. 60 milyon. May hihigit pa ba sa 60 milyon? 60 milyon sa ikalawang pagkakataon. 60 milyon. 60 milyon. 100 milyong dolyar. Magkano ang alok? 100 milyon? 100 milyon? 100 milyon sa unang pagkakataon. Sa ikalawa. 100 milyon sa ikatlong pagkakataon. Lindong ang pangalan ng batang kalaban natin. Sisiguraduhin kong papatayin ko siya. Longzan, mapapasa iyo pa rin ito mamaya. Ang batang nakikipagbid sa atin ay si Lindong. Sisiguraduhin kong itutumba ko siya. Longzan, sayo pa rin ito mamaya. Lindong, paglaruan muna natin siya. Lindong, hindi sulit ang presyo nito. O kaya mamaya, ako na lang ang mag-aayos para sa iyo. Z, huwag ka nang mag-alala. May sariling plano ang guro. At saka, kung kulang man ang pera, ako na ang magpupuno para sa guro. Pero dahil nasa teritoryo ko tayo, hindi ko hahayaang gumastos si ate. Ako na lang ang magbabayad nito. Ang pagbili ng estudyante ng gamit para sa guro ay nararapat lang. Z, huwag ka nang makipagtalo sa akin. Sige na, sige na. Huwag na kayong magtalo. Salamat sa inyong malasakit. May pambayad naman ako rito. Huwag kayong mag-alala. Amo, bakit dalawa ang hawak mo? Alis, alis! At ngayon, narito na ang ating pangalawang item para sa auction. Amo, bakit dalawa ang hila mo? Alis na, alis! Narito na ang ating pangalawang item. Mga ginoo, ito ay ang itim na kahoy. Sabi nila 1000 taon bago. Isa itong banal na bagay. Anong panahon na ba? Naniniwala pa rito. Pero gawa ito ng pamilya Ouyang. Siguro ang bagay na ito ay may bisa naman talaga. Mag-obserba muna tayo. Nasa paniniwala lang yan. Simulang presyo ay 6 na milyon. Dagdag ay hindi bababa sa 500,000. Sa mga interesado, maaari nang magbid. Makakatulong ito sa'yo. Bilhin mo rin ang isang ito. Sige. 100 milyon. 100 milyon agad. Tama ba ang narinig ko? Bakit siya na naman? Sobra na talaga ang pera niya. 100 milyon? Wow! 100 milyon ang alok ni Ginoo. 100 milyon. 100 milyon. Aw, Ginoo, ang inyong bid ay 200 milyon. 200 milyon. Tingnan natin kung paano kita tatalunin sa presyo. Unang tawag. Huwag na magbid. Uy, Ginoo, ang inyong bid ay 200 milyon. 200 milyon. Papanoorin kitang mabaon sa presyo. Unang tawag. Huwag na. Agawin na lang natin mamaya. 200 milyon, ikalawa. Ang sama mo talaga. Gusto ko yan. 200 milyon, ikatlo. Tapos na. Ano? Bakit tumigil na sila? Guro, ang pangunahing pakay natin ay ang itim na kahoy, di ba? Bakit hindi ka na nagbid? Kung nag-aalala ka sa pera, kaya ko itong gawan ng paraan. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Amo, may tao sa bakuran. Hahanapin sana kita. Hindi ko akalaing lalapit ka mismo. Lindong, ang tagal kitang hinintay. Sa wakas ay dumating ka rin. Dahil sa iyo, sayang lang ang 200 milyon. Para sa bulok na kahoy na ito. Kung matalino ka, ibigay mo agad ang 200 milyon, pati na ang espadang tanso. Kung hindi, magtutuos tayo sa lahat. Dahil nandito ka na, may sasabihin din ako sa iyo. Humanda kang maging aborito. Ngayong narito ka na, may sasabihin din ako sa iyo. Humanda kang maging aborito.
Ayaw mo sa maayos. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ikaw pala si Lindong. Naaalala mo pa ba ang asasino na pumatay kay Hitao? Isang hamak na langgam. Hindi ka dapat na alalahanin ko. Kapatid ko iyon. Sayang at pinatay mo siya. Ngayon kukunin ko ang ulo mo para mag-alay sa kaluluwa ng aking kapatid. Mamatay ka na. Hindi maaari. Isa akong dalubhasa sa panlabas na lakas. Siya ba ay isang dalubhasang master? Pero napakabata pa niya. Paanong naging antas ng master siya? Hindi ako naniniwala. Tanggapin mo ito. Totoo ngang isa kang dalubhasang master. Maaari mo ba akong pakawalan? Nagmamakaawa ako sa iyo. Walang problema. Paano nangyari iyon? Binigyan na kita ng pagkakataon. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo matatakasan ng bala. Mamatay ka na. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo maiiwasan ng bala. Mamatay ka na. Hamak na insekto. Sino ka? Huwag kang lalapit. Hindi ka karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Hindi ko akalain na ganyan kakabagsik. Mabait lang ako sa aking amo. Para saan ba ang mga gamit na ito? Sumunod ka sa akin. Guro, ang kahoy na dragon. Ito rin ang gamit hiwaga ko sa nakaraang buhay. Sino ba talaga ang pumipigil sa pagbabalik ko sa langit? Hindi ko rin alam ang tungkol diyan, pero tutulungan kitang maibalik ito. Si Xiaola ba ay nagmula sa aking paraan? Kung maibabalik ko ang lahat ng aking paraan, mawawala rin si Xiaola ba kapag nangyari iyon? Kung ganoon man ang mangyayari, mas pipiliin ko pang huwag nang bawiin ang paraan. Sisikapin kong gumawa ng panibagong paraan. Lolo, sinaktan ako ni ate dahil sa isang mahirap na bata ngayon. Kailangan niyo akong ipagtanggol? Sinaktan ka ng ate mo! Dahil siguro nanggulo ka na naman sa labas. Lolo, bakit niyo ba laging kinakampihan si ate? Ako ang tagapagmana ng pamilya, he. Wenfeng, dapat kang matuto ng higit pa sa ate mo. Kung matututunan mo ang mga kakayahan niya, ibibigay ni Lolo ang buong korporasyon sa iyo. Naintindihan ko po, Lolo. May gagawin pa po ako kaya mauuna na ako. Sige na. Opo. Sino ka ba? At alam mo bang pamilyahi ito? Ang pamilyahi nga ang hinahanap ko. Mukhang maayos ang buhay ni Matandang Hi nitong 2 taon. Gusto mo bang mamatay matanda ka? Umalis ka sa harap ko. Sino ka ba? At alam mo bang pamilyahi ito? Ang pamilyahi niyo talaga ang pakay ko. Matandang Hi, mukhang naging maganda ang buhay mo. Matanda ka, naghahanap ka ba ng kamatayan? Lumayas ka sa harap ko. Lolo. Master, imposible. Paano mo nagawang sa loob lang ng maikling panahon
maabot ang antas ng isang master. Matandang He, maraming bagay ang imposible. Ito ang apo mo, di ba? Pinatay mo ang kapatid ko noon. Ngayon ang apo mo ang magbabayad. Kahit na naabot mo pa ang antas ng master, hindi basta-basta si He tao. Lolo, Matandang He, huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay. Nang madali, pahihirapan kita ng paunti-unti. matanda ka. Lalabanan kita hanggang sa huli. Matanda ka, lalabanan kita ng patayan. Paraan ng sektang dugo. Sinusunog ang buhay, pinapalakas ang antas. Ang pamilya He ay puno ng talento. Xiaofeng, tumigil ka na agad. Lolo, huli na ang lahat. Kawili-wili, pero kulang pa ito ng malaki. Wa Xiaofeng, dahil alam mo ang sektang dugo, dito ka na rin mananatili. Suntok dugo! Lolo, Lolo, ayos ka lang ba? Tumakas na kayong dalawa. Hindi natin siya talaga kapantay. Bakit mo sinasaktan ang lolo ko? Bakit mo sinaktan ang lolo ko? Matandang He, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Bibigyan kita ng isang araw para sa isang totoong labanan. Lolo, Wenting, anong paraan ang ginamit mo kanina? Lolo, nasa yugto ng foundation na ako ngayon. Tinuturuan ako ng guro ng sining diwa. Mabuti, mabuti. Mabuti. Wenting, sa iyo na nakasalalay ang pamilya He. Wenfeng, humingi ka agad ng tawad sa ate mo. Lolo, Kung hindi ka pa hihingi ng tawad, babaliin ko ang 2 binti mo. Wenting, nakita mo naman ang nangyari kanina. Pumunta rito si Hua Xiaofeng para maghiganti. Ako at ang kapatid mo ay hindi niya katapat kung maiimbita mo ang iyong guro para tulungan tayo. Ang sakuna ng pamilya He ay maglalahong parang bula. Lolo, tungkol dito. Kung mahirap ito, huwag ka nang pumunta. Kaya lang, ang sakuna ng pamilya He ay tila hindi na maiiwasan. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Pupuntahan ko na ang guro. Ginoong Lin, matagal na kitang hinihintay. Aasa ang matandang ito sa'yo. Kapag nagtagumpay tayo, ay gagantimpalaan kita ng malaki. Ginoong Lin, matandang ito ay matagal lang naghihintay sa'yo. Sa pagkakataong ito ay aasa ko sa'yo, Ginoong Lin. Kapag natapos na ang lahat, matandang ito ay may malaking pabuya sa'yo. Wenting, samahan mo muna si Ginoong Lin. Maghahanda lang ako. Sige. ang mga usapin ng pamilya He, kailan pa naging pakialam mo ito? Kung mayroon mang problema, hindi ba mas mabuting hanapin ang aking guro? Sa tingin ko, isa ka lang manloloko na habol ay pera at babae. Xiaofeng, si Ginoong Lin ay marangal na panauhin ng pamilya He. Huwag kang maging bastos. Lindong, hamon kita sa isang duelo. Kung matatalo ka ay lumayas ka sa Ilog Song. Ano sa tingin mo?
Lalaban ka ba? Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon. Alisin mo ang iyong kamay. Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon. Alisin mo ang kamay mo. Ituturo kita ngayon, anong magagawa mo? Sabi ko na nga ba? Isa ka lang namang manloloko. Xiaofeng, naghahanap ka ba ng gulo? Humingi ka agad ng tawad sa guro. Ate, walang makakapigil sa akin ngayon. Sinasabi ko sa iyo, Lindong. Subukan natin ngayon. Xiaofeng, wag kang bastos. Sige. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang kinakausap mo. Ha. Sino ang kinakausap? Isang taga-bukid lang. Akala mo kung sino ka na. Gago, pucha, bigla kang nananakit. Guro, Sumosobra ka na, lulumpuhin kita ngayon. guro. Sobra ka na, dudurugin kita ngayon. Guro, maawa po kayo. Patawarin niyo siya alang-alang sa amin ni Lolo. Sige, patayin mo ako kung matapang ka. Ipaghihiganti ako ng aking guro. Dahil sa iyong ate, ititira ko ang iyong hamak na buhay. Dapat kang magpasalamat sa iyong mabuting ate. Lolo? Mukhang nagbigay ng konsiderasyon si Ginoong Lin. Kundi ay patay ka na sana ngayon. Ginoong Lin, ang aking apo ay sadyang pasaway. Kung nabastos ka man niya, sana'y mapatawad mo siya. Ayos lang. Alis na rito! Narito na ang pinuno ng pamilya na si Li Yi. Ano? Leyi! Bakit siya narito? Dumating na ang pinuno ng pamilya na si Li Yi. Ano? Leyi! Bakit siya nandito? Hindi ko naman siya sinabihan. Lolo, baka si Xiaofeng ang nagsabi sa kanya. Ang walang kwentang batang yon. Sige, lumabas ka muna. Bantayan mo ang bawat galaw nila. Masusunod, pinuno ng pamilya. Guro, si Li Yi ang nangungunang dalubhasa sa lungsod ng Song. Maraming gustong maging estudyante niya. Pero bihira siyang tumanggap. Noong nagmakaawa si Xiaofeng na maging guru siya, si Lolo pa mismo ang bumisita sa kanya. Binigyan siya ng isang villa bago siya pumayag. Lolo He, Master Li, ha. anong nangyari rito? Sinong bumugbog kay Wenfeng ng ganito? Ano kasi? Bakit Lolo He? Mukhang hindi ako welcome dito. Si Li Yi ito. Nako, Master Li, nagkakamali po kayo. Masaya ako na nandito kayo. Bakit naman hindi kita iwe-welcome? Halika, maupo po kayo. Ang pagdating mo ay ikinatutuwa ko. Paano naman kita hindi tatanggapin? Halika, maupo ka muna. Tikman mo itong espesyal na dragon tea. Ang batang ito ang nanakit sa estudyante ko. Bakit? May problema ka ba? Kung matalino ka, pilayin ang sarili. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Para makaalis ka pa rito ng buhay. Ang hayaan siyang mabuhay ay sapat na pagpapakita ng awa. Ngayon ay pupunta ka rito para sa akin. May karapatan ka ba? Lapastangan. Sandali lang! Master Li, maupo ka muna. Pakinggan mo ang sasabihin ng matandang ito. Siguro narinig mo na ang kaaway ko. Maraming taon nang nakalipas. Ngayon ay nandito na sila para sumugod. Si Ginoong Lin ay narito para tulungan ako. Kaya naman, wag na wag kang magkakaroon ng maling akala. Sige, dahil nagsalita na si Lolo He, pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Kapag natalo na natin ang mga kalaban, tsaka ko natuturuan ng leksyon ng batang ito. Dahil nagsalita na si Lolo He, pagbibigyan kita ngayon. Kapag natalo na ang mga kaaway,
Tsaka ako tuturuan ng batang ito. Pero sa tingin ko ang taong ito ay hindi kayang lumaban sa kaaway. Mukhang malabo yan. Pero, Bakit? Akala mo ba ang pinuno ng templo ng Ilogsong ay matatalo lang ng batang ligaw na ito? sandali, Master Lee. Nagkakamali po kayo. Tungkol lang kay Ginoong Lin. Dahil pumayag na si Ginoong Lin na tumulong. Kung tutulong din po kayo, Master Lee, sigurado magtatagumpay na tayo. Halina at uminom muna ng tsaa. Anong ibig mong sabihin sa paghihiganti rito? Naalala mo ba ang pamilya Hua na sinabi ko? Ang pamilya He ngayong gabi ay mawawasak na. Anong ibig mong sabihin sa paghihiganti rito? Natatandaan mo ba ang pamilya Hua na nabanggit ko? Ang pamilya He ngayong gabi ay mawawasak na. Ganoon ba talaga kalakas ang pamilya Hua na kaya nilang pabagsakin ang pamilya He? Siyempre naman. Nandito na si Tito Hua. Kapag nawasak nyo na ang pamilya He ngayon at nakontrol ang buong Ilogsong, ang pamilya Lee ay handang maglingkod ng tapat. Dahil sa inyong maraming taon na pagsumbong sa amin. Kapag nagapi ko ang pamilya He at napag-isa ang Ilogsong, ang inyong pamilya Lee ay magiging kinatawan ng pamilya Hua sa buong Ilogsong. Ang pamilya Lee ay tiyak na gagawin ang lahat. Pinuno ng pamilya, nandito na sila. Hitao, kung matalino ka, ay humingi ka ng tawad para hayaan kitang mamatay ng buo. Huwag kang masyadong mayabang. Ako ang tatapos sa iyo. Hitao, kung matalino ka, ay humingi ka ng tawad at iiwanan ko pang buo ang bangkay mo. Huwag kang masyadong mayabang. Panoorin mo akong tapusin ka. Mukhang hindi mo pa siya kayang tapatan. Hindi ka man lang karapat-dapat na humawak ng sapatos ko. Hitao, basura ba ang lahat ng taga-Ilogsong? Dahil iyon sa pagbebenta ng droga ng kapatid mo, pilit sa masama. Siya ang tunay na basura. Pinatay ko siya para sa ikabubuti ng lahat. Dapat lang mamatay. Payo ko sa iyo ay umalis ka na agad bago mo pahiyain ang sarili mo rito. Itigil ang daldal. Matandang He, kukunin ko ang ulo mo ngayon. Sa tingin mo ba kaya mo? Lapastangan. Hayaang ang pinuno ng templo ang tumalo sa iyo. Hanggang doon lang pala iyon. Hanggang doon lang pala. Hindi ko inaasahan na nagkamali ako ng tingin. Naabot na pala niya ang antas ng master. Hindi ko akalain na aabot si Hua Shufeng sa ganitong antas. Si Lindong ay baka hindi rin niya mapantayan. Lolo, wag na po kayong mag-alala. Ipaubaya na lang natin sa tadhana. Hitao, ngayon na ang huling araw mo. Hindi kita papatayin agad. Unti-unti kitang pahihirapan hanggang sa magmakaawa ka na mamatay na lang. Hindi ako takot mamatay. Ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Hindi kita papatayin agad. Pahihirapan kita ng paunti-unti hanggang sa magmakaawa kang mabuhay. Pero hindi ka rin makakamatay. Hindi ako takot mamatay. Pero ang mamatay si Hetao sa kamay mo ay baka makasira lang sa aking dakilang dangal. Dakilang dangal? Hindi mo yan deserve. Hindi ko akalaing ang isang langgam ay maglalakas loob na magmayabang dito. Saan nanggaling ang batang ito?
Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na agad dito. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo ngayon? Tigilan mo ang pananakot mo. Pananakot ba? Sige, lumapit ka at subukan mo. Napakayabang na bata. Kahit paano ay kaya ko pang lumaban. Pero ang batang ito, baka mamatay nang hindi alam ang dahilan. Bata, tapos ka na bang magsalita? Mamatay ka na. Hindi ba't magaling kang lumaban? Sige nga, at sirain mo ang proteksyon ko. Hindi ba't magaling kang lumaban? Sige nga, subukan mong sirain ang proteksyon ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Maraming salamat, Guro, dahil hinayaan mo akong tuparin ang aking pangako. Mula ngayon, ang pamilya He ay susunod sa'yo. Ginoong Lin! Totoo nga ba ang sinabi ni Ama na kailangan kong yumuko sa Lindong na yan? Ngayong talo na ang pamilya Hua, kailangan ko nang magpakumbaba agad kay Lindong. Kundi, mapapahamak ang ating pamilya Li. Nanalo ka lang ng isang round dahil sa swerte. Akala mo naman kung sino ka nang magaling. Hoy, ikaw na, pinuno ng templo. Hindi ba't gusto mo akong singilin kanina? Sasabihin ko sa iyo, pagdating sa antas sa mundo ng martial arts, dapat mo pa rin akong tawaging nakatatanda. Yung pinuno ng templo na yon, hindi ba't gusto mo akong singilin noon? Sinasabi ko sa iyo, pagdating sa seniority, kailangan mo pa rin akong tawagin. Ang sampal na ito ay para matuto ka ng respeto. Ang sampal na ito ay para huwag kang magkaroon ng mababang tingin. Itong huling sampal, pagsabihan mo ang mga tao mo kung ano ang puno, siyang bunga, layas. Humanda ka sa akin. Bagay ito ng mga kabataan. Hayaan silang lumutas nito. Lindong? Noong nakaraan, mali si Kuya. Haha, nagkamali si Kuya. Si Kuya ay humihingi ng paumanhin. Ang dakila ay hindi nagpaparusa sa abang lingkod. Patawarin mo si Kuya. Ayos ba? Abang lingkod? Lindong noon kasi mali si Kuya. Haha, mali si Kuya. Si Kuya ay hihingi ng tawad. Patawarin mo na ang abang lingkod. Patawarin mo si Kuya. Pwede ba? Abang lingkod? Tungkol kay Ye Xiaoran. Hindi ko naman siya gusto sa simula pa lang. Alam mo namang ang babaeng ito ang lumapit sa akin. Ang babaeng ito ay mapagmataas lang talaga. Tama lang na iniwan mo siya. Hahaha. Ituloy mo lang. Lindong, tama ang naging desisyon mo noon. Ang babaeng ito ay mapagmataas lang. Hindi mo siya tinanggap noon. At ngayon ayaw ko na rin sa kanya. Yao Yang, ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Putya, ayaw ko na sa iyo kaya lumayas ka. Li Yao Yang. Bakit mo ako sinisigawan ha? Hindi mo ba naintindihan? Manloloko. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Putya, ayoko na sa iyo, kaya lumayas ka. Li Yao Yang. Bakit mo ako sinisigawan? Hindi mo ba naintindihan? Manloloko. Pagkatapos mo akong paglaruan, ay itatapon mo lang. Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari iyon. Sinampal mo ako? Sinampal kita. Lalabanan kita hanggang sa huli. Bitawan mo ako. Lumayas ka rito. Narinig mo ba? Umalis ka na.
Ikaw rin, lumayas ka. Sige haha, aalis na ako ngayon din. Kung hindi lang dahil sa taong nasa likod mo, ay matagal na kitang tinapos. Guro, ang sarap sa pakiramdam. Guro, kailangan mong mag-ingat mamaya. Alam ko na may dalubhasa sa likod ng pamilya Hua. Si Hua Shufeng itong mga nakaraang taon, ang dahilan kung bakit lumakas siya ng husto, ay dahil nag-aral siya sa isang dalubhasa, at malamang ay isa itong dakilang master. Huwag mag-alala. Ano naman kung dakilang master? Kaya ko pa rin siyang talunin. Amo, anong nangyari sa iyo? Dumudugo ka. Ayos lang ako. Tutulungan kitang punasan ito. Ay wala lang ito, ayos lang. Amo, anong nangyari sa iyo? May dugo ka. Oo, ako nga ito. Pupunasan kita. Ayos lang, walang anuman. Masyadong mainit lang ang panahon. May problema ba sa pagsasanay mo? Hala? Nahahawakan ko na ang kamay mo. Xiaolaba, may katawan ka na ngayon. Hindi ko rin alam. Natulog lang ako. Pagkagising ko ay puno na ako ng lakas. Nakuha ba ni Xiaolaba ang lahat ng aking lakas diwa? Kaya naman pala. Kaya hindi ako makalampas sa simulang antas? Pero ayos na rin ito. Dahil may katawan na ngayon si Xiaolaba. Pwede ko na bang gawin ang... Nakuha ba ni Xiaolaba ang lahat ng aking lakas diwa? Kaya naman pala? Kaya pala hindi ako makalampas sa simulang antas? Pero ayos na rin ito. Dahil may pisikal na anyo na si Xiaolaba. Maaari ko na bang gawin ang... Mag-ingat ka. Sino yan? Lindong, sumunod ka kung gusto mong iligtas ang babae mo. Sino ka ba? Wala naman tayong atraso sa isa't isa. At paano mo nasabing babae ko siya? Hiwenting? Kilala mo siya, di ba? Kung gusto mo siyang iligtas, sumunod ka sa akin. Huwag ka ng maraming daldal. Amo, hindi biro ang taong ito. Hindi niya tunay na katawan ang nasa labas. Isang bahagi lang ito ng kanyang malaydiwa. Magaling. Mukhang minaliit kita. Sumunod ka kung may loob ka. Ibang anyo? Anong gagawin natin? Huwag mag-alala, Amo. Nandito ako kaya kumalma ka lang. Tara. Anong gagawin ko? Huwag mag-alala, Amo. Nandito ako kaya magtiwala ka. Tara. Haha, Lindong. Hindi mo ito inaasahan, di ba? Ngayong araw, babayaran mo na ang lahat sa akin. Ang mga pangiinsulto mo noon. Gagawin ko itong 10 beses. 100 beses. At ibabalik ko sa iyo. Sa lagay mong yan, hindi ka karapat-dapat. Inaamin ko, Lindong, inaamin ko na magaling ka talaga. Pero akong si Li Yaoyang ay hindi na tulad ng dati. Alam mo ba kung gaano kalakas ang puwersang nasa likod ko? Kung hindi lang dahil sa puwersa sa likod mo, matagal na kitang tinapos. Sa tingin mo ba mabubuhay ka pa ngayon? Napakayabang mo. Mamaya lang ay magiging abo ka na. Kung hindi dahil sa mga nasa likod mo, matagal na kitang tinapos. Kung hindi, buhay ka pa ba ngayon? Ang yabang mo. Maya-maya lang ay magiging abo ka na. Hahaha. Sige.
Dahil wala ka na ring silbi, mamatay ka na. Ikaw, Tapos ka na bang manood? Ha 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 ha. Talagang pumunta kayo. Hindi ko akalaing ikaw pala yan. Ang galing mong magtago. Marami pa kayong hindi alam. Pero isang bagay ang sigurado. Dito na kayo magtatapos lahat ngayon. Wenting! Lindong, hanggang dyan ka lang pala. Lindong, wala ka lang pala. Pinatay nyo ang estudyante ko. Ngayong araw ay sisiguraduhin ko na mamatay kayong lahat para sa estudyante ko. Ipakikita ko sa iyo ang tunay na lakas. Humanda ka na sa aking isang tama. Kulog sa langit. Banal na dilim. Hindi ko akalaing ikaw pala iyan. Ha ha ha. Chinglong. Dragong kidlat. Kidlat ng langit. Apoy ng demonyo. Guro. 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 Waner. Guro. Guro. Waner? Guro. Akala nyo ba mapapatay nyo ako ng ganito lang? Nagkakamali kayo, babalik pa ako. Sana ay huwag niyo akong biguin. Ha 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 ha. Darating ang araw na babalik ako para gumanti. Guro. Ano man ang mangyari sa buhay na to, ano man ang maging desisyon mo, o nasaan ka man. Lagi akong sasama sa iyo. Di iiwan. Wenting, ipakikilala ko sa iyo. Ito si Xiao Laba. Amo, sisiguraduhin kong lalakas ka agad para makabalik sa mundo ng mga Diyos.